Praise God. Una sa lahat, good morning sa ating Diyos na buhay. Praise God. At sa inyo mga kapatid, humingi tayo ng paggabay sa ating Diyos. O dakilang Ama na aming mapagpalang Ama sa lahat. O dakilang Diyos, muli tinataas namin ang iyong makapangyarihang pangalan, Ama, na iyong ipinagkaloob sa iyong bugtong na anak upang maging sanhi ng aming kaligtasan, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Ama, sa oras na ito na ipinagkaloob mo upang kami ay dumako sa dakong ito upang ikaw ay purihin, sambahin, Ama, at pag-aralan ng mga banal mong salita, O God. Manguna ka, Panginoon Diyos, sa mumunting exhortation, Ama. Ikaw ang mangusap, hindi yung nakatayo dito, O God, kundi ang mga salita mo na lalabas, Ama. Ilayo mo ang bibig na ito, Ama, sa mga bagay na hindi naayon sa iyong kalooban, Panginoon Diyos, kundi ang mga nakalinya lamang sa iyong mga banal na salita, Ama, ang patuloy na lumabas, Panginoon Diyos. Hindi lamang ako, Ama, hanggang sa pagkapatuloy ng gawain mamaya sa message, O God, ikaw ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin, Ama. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Patuloy na sa iyo lamang namin lahat ibinabalik ang pasasalamat. Ito po mga samo, dalangin namin sa iyo. Sa pangalan ng ibugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God, buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. Praise God. Buksan po natin sa Hebrew. Praise God. Sa Hebrew 1 verse 1. Praise God. Sabi niya, Hebrew 1 verse 1 and 2. Kung inyo na nakita, atin na mabasahin. Sabi niya, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Praise God, tayong lahat mga kapo ng mga kapatid. Praise God, ang hirap nung schedule namin mga kapatid dahil naging magkasunod yung schedule ko. Praise God, ngunit alam natin na tayo ay may kakulangan. Sabi nga ng Biblia sa 2 Corinthians, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect through our weakness. Kailangan, dapat talaga nating inaamin sa Diyos na mahina tayo para lalo niya tayong gagamitin. Praise God. Pero wag naman nating iisipin na sasabihin sa Diyos na, Lord, malakas ako para hindi niya tayo gamitin. Wag yung kabaliktaran. Praise God. Dahil ang gusto ng Diyos, gamitin niya ang bawat isa sa atin. Praise God. Kung marinig niyo mga kapatid yung gusto ko sanang banggitin yung title mamaya na paghuli, sa bandang huli na. Praise God. Kapag narinig natin yung word na characteristics, praise God, ano yung unang-unang tumatakbo sa ating mga kaisipan? Praise God. Kung tatagalogin natin, katangian, praise God, ugali, features, praise God. Ang sabi niya, a features or quality belonging typically to a person, to a place, or to a thing, to identify it. Praise God. So, mga kapatid, yung characteristics at saka yung attributes, magkaiba. That's right. Praise God. Yung characteristic, ginagamit ito, kasi yung characteristic, ito ay isang adjective. Ginagamit ito para i-describe yung attribute. Praise God. So yung attribute, ito yung nagsisilbing noun. Praise God. So ginagamit yung characteristic o yung adjective para i-describe yung noun. Yun yung pinaka-simplest natin. Praise God. Bawat isa sa atin mga kapatid, may kanya-kanya tayong mga characteristics bilang mga tao. Meron tayong kanya-kanya mga features. Praise God. At ito ay makikita nung isang tao na kilala ka. Kilala ka. Praise God. O
kung kilala mo yung isang tao, o kung alam mo yung isang bagay, kung alam mo yung isang lugar. Praise God. So kahit hindi mo nakikita yung aso, kapag ka tumahol siya, isa sa kanyang karakteristik o isa sa kanyang features, alam mo na aso yung nasa likuran mo na tumatahol. Praise God. Ganon din yung pusa, kapag nagmeow. Praise God. Alam mo na pusa yung nasa likuran mo. Praise God. Even without seeing, kung kahit hindi mo siya nakikita, na-identify mo mga kapatid kung sino yung nasa likuran mo. Praise God. Si Brother Ferdy, merong karakter yung boses niya, na kapag nagsalita siya, ma-identify mo na si Brother Ferdy. Praise God. At sabi nga natin kanina, ma-identify mo lang yung isang bagay kung alam mo siya o kilala mo siya. Praise God. Gaya na lang nung pag sinabi ko sa'yo na meron akong hawak na bola, kulay pula, nadidribble. Praise God. Hindi mo masasabi sa akin na bola yun ng basketball kung hindi ka pa nakakita ng bola ng basketball. So hindi mo siya may identify kasi hindi mo siya kilala. Praise God. Ganon din naman sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Una sa lahat, kailangan kilala natin ang Diyos natin. Praise God. Kilala natin yung Diyos nating sinasamba, mga kapatid. Kapag mayroon tayong narinig na gumaling, praise God, alam natin na sa kabila nung incurable na condition niya, pero gumaling siya. Alam natin, mga kapatid, at naniniwala tayo na ang Diyos ang kumilos doon, mga kapatid. Praise God. Maraming karakter ang Diyos, mga kapatid. Siya ay mapagbigay, mapagmahal, sabi nga, God is love. Praise God. Mapagpatawad. Maraming karakteristik ng Diyos na pwede nating sabihin. Lahat ng mabubuting karakteristik ng Diyos pwede nating sabihin, mga kapatid. At pwede din naman nating maposes yung ganong karakteristik. Although hindi tayo pwedeng maging attribute, mga kapatid. Kasi sa Diyos lamang, siya lamang ang healer. Siya lamang ang savior. Pero yung karakteristik na tinatali nun, pwede nating maposes, mga kapatid. Praise God. Amen. Sabi nga, kung ang Diyos ay supernatural, yung karakteristik ng Diyos ay supernatural. Praise God. Alam natin na siya yung gumagawa sa buhay natin. Siya nagpapaalala sa atin. Siya nagpapaalala sa atin. Siya nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin. Kahit hindi natin siya nakikita, mga kapatid, alam natin na siya yung Diyos na gumagalaw sa ating mga buhay. Praise God. Amen. At alam niyo, mga kapatid, maraming tao ang gustong makita, gustong mahanap, gustong matagpuan yung tunay na katotohanan. Praise God. At ang sabi ng ating propeta, sabi niya, if a man seeking for the truth, at kung siya ay mayroong deep desire, with sincerity, sabi ng ating kapatid na propeta, God will present him the truth. God is obligated to present that person the truth because he is sincere in finding the truth. Sabi ng ating kapatid na propeta. Pero, mga kapatid, nasa tao, mga kapatid, nasa individual, praise God, kung tatanggapin niya yung katotohanan o hindi, mga kapatid. Praise God. Ngunit ito yung problema sa maraming mga tao, mga kapatid. Imbes na lumapit sila dun sa katotohanan na kanilang narinig, praise God, dahil sa unusual sa kanila, parang hindi totoo sa kanila, yung kanilang mga narinig, although ito ang katotohanan, imbes na lumapit sila, mga kapatid, lumalayo sila. Maraming gumagawa nito, mga kapatid, lalo na yung mga manggagawa. Isipin nila, this is not good for the business. Hindi maganda to para sa negosyo natin, sabi niya. So, ang tendency, aalis sila. Kasi maraming masasaktan, mga kapatid. Masakit ang katotohanan. Praise God. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sabi sa John 8:31, sabi niya, then Jesus said to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then ye are my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
Praise God. Wala nang magagawa ang Diyos, mga kapatid. Ibinigay niya na yung part niya. Nasa sa tao na ngayon, mga kapatid, kukunin niya. Praise God. Ang naging problema sa kanila, mga kapatid, naging kontento sila kung ano sila ngayon. Hindi na sila naghangad, mga kapatid, nung bagay yung bagay na mas mataas pa doon sa kanilang mayroon ngayon. Kasi ayaw na nilang umalis dahil kontento na sila, palagi na sila doon sa kanilang kalalagyan. Praise God. Doon nga sa mga history ng Biblia, sabi, kapag dumating yung panahon ng Jubilee, yung 50th year, pag dumating yung panahon ng Jubilee, yung isang slave, meron na siya ngayong kalayang tumakas. Free na siya. Meron na siyang kalayaan na mamili kung magiging free siya o hindi. Praise God. Ganoon ang problema sa atin ngayon, mga kapatid. Dumating sa kanila yung Jubilee, dumating sa atin yung Jubilee, tinanggap natin yung Jubilee. Pinili nating makalaya. Pero sila, hindi nila pinili yung makalaya. Praise God. At ang sabi ng Biblia, nung hindi nila pinili yung maging malaya, kailangan silang pumunta doon sa doorpost, sabi, at bubutasan yung kanyang tenga. Bilang sign na sila ay slave na magpakailanman. That's right. So, tingnan nyo, mga kapatid, once pala tinanggihan mo yung biyaya, praise God, for life ka ng slave. So, mapalad tayo, mga kapatid, dahil dumating sa atin yung biyaya ng Diyos at tinanggap natin yung biyaya ng Diyos. Praise God. At gayon pa man, mga kapatid, sabi nga, ang bawat isa sa atin, mapa-sister man o brother, lahat tayo nag-share ng salita ng Diyos. May mga pagkakataon na nababahagi natin yung salita ng Diyos. Para sa ating mga kaibigan, sa ating mga kilala, sa ating mga katrabaho, minsan, madalas, at sa ating mga kamag-anak. Praise God. Pero dapat, mga kapatid, yung sinishare natin na salita ng Diyos, una-una sa lahat, nakikita dapat ito sa buhay natin. Praise God. Dahil ang sabi ng John, sabi nga John 10:37, sabi niya, If I do not the works of my Father, believe me not. Tingnan niyo, mga kapatid, kung gaano ka-importante yung works. Sabi ng ating Panginoong Hesus, kung hindi ko ginagawa yung gawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo kung gaano ka-importante yung gawa, mga kapatid. Praise God. Sabi nga nung ating kapatid na propeta, kinote niya yung sa John 14:12, ang sabi niya, He that believeth, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito, mga kapatid. He that believeth on me, sabi ng ating Panginoong Hesus, the works that I do, shall he do also. Praise God. Yung sinasabi niyang he that believeth, ito yung mga true believers, mga kapatid. Ito yung mga true believers. So, it means yung mga true believers, kailangan yung gawa nakikita sa buhay nila. Praise God. Ganun ka-importante yung gawa, mga kapatid. He that believeth on me shall be identified by my characteristics, sabi ng ating kapatid na propeta, which is the works. That's right. Amen. Praise God. Yun yung dapat na makita sa atin, mga kapatid, bawat isa sa atin. Hindi lamang nagsishare tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Napaka-importante yung gawa. Sabi nga ng Panginoong Hesus, wag mo nang paniwalaan kung hindi ko ako, sabi niya, pero paniwalaan mo yung mga gawa ko. Sabi ng ating Panginoong Hesus. So kahit na wag na tayong paniwalaan nung sinishare natin, yung itsura natin kasi hindi maganda, o wag na tayong paniwalaan, pero yung gawa natin, mga kapatid, napaka-importante para sa isang tunay na Kristiyano. Praise God. In simple terms, mga kapatid, sabi nga, a true believer must be identified by God's characteristic. That's right. Dapat nakikita sa ating mga buhay, mga kapatid, yung karakter ng Diyos. Praise God. Napaka-importante nito, mga kapatid. At alam natin na sa panahon ngayon, pinagsusumikapan natin na makita ito sa buhay natin, mga kapatid. Dahil ganun dapat ang maging tulad ng isang tunay na Kristiyano. Praise God. Sabi dun sa binasa natin kanina, sa Hebrew 1, sabi niya, God, who at sundry times and diverse manner spake in the past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son, which is Jesus Christ. Praise God.
We have seen that characteristic of God, mga kapatid. Through the ages. Nakita natin yung characteristic ng Diyos na yun, mga kapatid. Praise God. Sabi nga, God in sundry times. Sabi niya, in sundry times, sa iba't ibang panahon. Praise God. God uses a prophet to be His mouthpiece. Sabi nga. Praise God. Ngunit sa panahon na yun, mga kapatid, meron lang silang portion ng word na ibinigay sa kanilang Diyos. Meron lang portion ng word na ibinigay sa kanila ng Diyos, mga kapatid. Pero sa panahon natin, mapalad tayo dahil nandito yung fullness ng word. Nandito yung fullness ng word, mga kapatid. Sa lahat ng panahon, mga kapatid, tayo ang pinakamapalad. Praise God. Nung panahon nila, pinakakain sila sa leon, mga kapatid. Pero nanindigan sa sila sa salita ng Diyos. Paano pa kaya sa panahon natin? Kung dadaling ka sa yungib ng mga leon, hindi ba, baka magbago yung isip mo, mga kapatid, pag nandun ka na sa yungib ng mga leon. Pero hindi na niloob ng Diyos na mangyari sa atin yon, mga kapatid. Ang sabi niya, maniwala tayo sa Diyos at sundin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Sabi nga, ginawa na ng Diyos yung action. Sabi sa John 3:16, parang nating binabasa, very popular na verse ito, mga kapatid. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi niya. Ipinadala niya na ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, ang gagawin na lamang ng isang nilalang o isang individual ay paniwalaan ang ating Panginoong Yesus. In return, dun sa action na ginawa ng Diyos, mga kapatid. Kailangan meron kong action dun sa ginawa ng Diyos. Kung may action ang ginawa ng Diyos, dapat meron tayong reaction dun sa action ng Diyos, mga kapatid. Hindi lamang na pinadala niya, tapos na. Kailangan meron ka din part na gagampanan. At yun ang dapat gawin ng isang gustong maligtas. Praise God. Kahit noong unang panahon pa lang, mga kapatid, may mga tao na naghahanap ng kaligtasan. Praise God. At kung bibigyan natin, kung ating tutungayin sa Biblia, merong isang tao na ang pangalan ay Nicodemus. Praise God. Siya ay nagdanasang magkaroon din, mga kapatid, ng buhay na walang hanggan. At kung titignan natin, mga kapatid, isa siyang Pariseo na merong katungkulan. Mataas pa yung kanyang posisyon nung panahon na yon, mga kapatid. Ngunit nagkaroon siya ng desire na maligtas at pinuntahan niya ang ating Panginoong Yesus dahil gusto niya magtanong. Praise God. Ang isang tao na gustong maligtas, kailangan siya magtanong. Praise God. At anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Siya mismo ang nagsabi nito, mga kapatid. Very critical ito sa isang tao, mga kapatid, kung paniniwalaan mo o hindi. Pero ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi nito. Sabi niya sa John 3:3, praise God. Sabi niya, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, and say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang Panginoong Hesus na mismo nagsasabi nito, mga kapatid. Hindi natin pwedeng nanggaling sa ating sarili to. Ang Panginoong Hesus ang nagsasabi ng tao ay kailangan ma-born again. Praise God. Dahil hindi niya makikita yung kingdom of God, sabi niya. Nicodemus said unto him, How can a man be born again when he is old? Nagtaka si Nicodemo, mga kapatid. Paano may papanganak yung isang tao kung siya ay malaki na? Sabi niya. So, yung pananalita ng Panginoong Hesus, parang hindi niya matanggap, ano? Kasi parang hindi totoo eh. Hindi practical, babalik ka sa sinapupunan ng iyong ina upang may panganak ulit. Pero ang Panginoong Hesus ay spiritual, mga kapatid. Hindi siya nangungusap ng natural. Praise God. Tingnan natin ang sabi niya. Sabi ni Nicodemo, sabi niya, Can he enter the second time in his mother's womb and be born? At ang sabi ng Panginoong Hesus, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh. Pinanganak tayo sa laman. Pinanganak tayo out of sex. Praise God. Alam natin yan. So, ang kalalagayan natin ito ay bagsak. Dahil sa ginawa ng ating mga magulang. Praise God. At ang lamang ito, sabi nga, and that which is born of the Spirit is a Spirit. At ang sabi ng Panginoong Hesus, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Huwag kang magtaka
na sinabi ko sa iyo na kailangan mo born again. Dahil ito dapat na kailangan ng tao. Ipinanganak siya sa laman by sex, laglag ang kalagayang ito, kailangan maborn again tayo in the spirit. At naunawaan ni Nicodemus na kailangan sa spirito maborn again ng isang tao. Hindi niya na kailangan bumalik sa mother's womb niya para ipanganak uli. Kailangan lang maborn again sa spirito, mawala lahat yung dati niyang pagkatao at papalitan ng bagong pagkatao na mamumuhay sa kagustuhan ng Diyos. Praise God. Sabi nga kung gaano ka-importante yung baptism, mga kapatid, sabi niya sa Mark 16:16, sabi niya, di ba? He that believeth is baptized shall be saved. Sabi niya. But he that believeth not shall be damned. Praise God. Ganon din naman, nung na-encounter ng mga apostol, nung sa panahon ni Pedro, praise God, nagtatanong din sila kung paano maliligtas, hindi ba? Ang sabi ni Peter, sabi niya, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Praise God. Kaya ganun ka-importante sa isang tao ang maborn again sa Espiritu ng Diyos, mga kapatid. He cannot, in either way, hindi siya makakapunta sa langit. Hindi niya makikita yung kingdom of God pag hindi siya na-born again. Tanggapin nila hindi, ito ang sinabi ng Diyos, dito tayo mananahan, dito tayo mananalig. Amen. Praise God. Yung prostitute woman, mga kapatid, sabi ng ating kapatid na propeta, sabi niya, prostitute woman daw yung babaeng Samaritana. Kasi marami siyang kinasama, at yung kasama niya ngayon, hindi pa niya asawa. Tingnan niyo mga kapatid kung paano kabiyaya ang Diyos. Nung panahon na yon, doon tradisyon nila na yung mga babaeng hindi malinis, nag-iigib ng tubig, paggabi na. Magagabi na. Third hour ba sabi niya doon? Kasi sabi na, doon sa kaugalian nila, yung mga babaeng malinis, tuwing umaga sila, nag-iigib. At sa kagawian nila, na mauuna yung mga malinis kaysa dun sa mga hindi. Tignan niyo naman yung tiyempo ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Nung pumunta siya dun sa well na yon, at nakita niya yung Samaritana. Praise God. Nakita niya yung karakteristik ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya, I perceive you are a prophet. Sabi niya, di ba, mga kapatid? Praise God. Tignan niyo kung gaano kapalad yung babaeng Samaritana. Hintil ito, mga kapatid, katulad natin. Isang beses lang niyang na-meet ang ating Panginoong Jesus. Naniwala na siya agad. Kumpara doon sa mga Pariseo, kumpara doon sa mga Saduceo na all of their lives, pinag-aaralan nila yung salita ng Diyos, pero hindi nila naunawaan na yung hinahanap nilang Messiah, nasa harapan na nila. Praise God. Sabi nga, it goes to show, sabi nga, na tama yung sinasabi ng Biblia sa Matthew 22:14, many are called, but few are chosen. Praise God. At mapalad yung tao na nandun sa chosen, mga kapatid. Kung ating titignan, mga kapatid, kung aalalahanin natin yung mga tagpo na nagpapagaling ang ating Panginoong Yesus, napakadaming tao, mga kapatid, ang sumama sa Kanya. Napakadaming tao ang sumusunod sa Kanya. Praise God. Pero alam ng Panginoong Yesus na hindi lahat yon ay sa Kanya. Nagsisisunod lang sila dahil nagsisigaling sila. Praise God. At nung mapansin ng ating Panginoong Yesus na dumadami sila at alam niya na hindi sila lahat ay sa Kanya, gumawa siya ng paraan para tanggalin, sabi nga ng prophet, para i-shake off lahat ng mga hindi talaga kabilang sa body ng ating Panginoong Yesus. Praise God. Ang statement ng ating Panginoong Yesus, sabi niya sa John 6:53, sabi niya, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink His blood, ye have no life in you. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, ang sabi ng mga nagsisunod sa Kanya, dahil hindi nila nauunawaan sabi, when they heard this, sabi nung sa Biblia, sabi niya, this is a hard saying. Sabi nung nagsabi-sabi sila sa kanilang sarili, napakabigat ng mga pananalitang ito, sabi niya. Sabi niya, who can hear it? Sabi niya, sino makakaunawa nito? Sino makakaintindi nito? Napakabigat nung sinabi niya. Kainin natin yung kanyang laman, inumin natin yung kanyang dugo. Walang taong gumagawa nun. Praise God. Pero hindi nila alam na nangungusap ang Panginoong Yesus, spiritual, mga kapatid. Praise God. At nung sa panahon na yon, ang daming, praise God, ang daming
humiwalay na sa kanya, mga kapatid. Ganon din sa panahon natin ito, mga kapatid. Napakapalad natin. Praise God. Sabi nga, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Because that was a very hard saying. Sabi nga, sabi ng ating kapatid na propeta, ginawa ng ating Panginoong Hesus yun para mag-get rid of lahat ng mga hindi kailangan. Gusto niya yung mga pinili lang niya, yung kasama niya, mga kapatid. Praise God. At alam niyo ang sabi niya dun sa mga, kahit yung mga apostol, hindi rin nila naunawaan kung ano yung ibig sabihin ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Anong sabi niya sa mga apostol? Will ye also go away? Ang ganda ng tanong ng ating Panginoong Yesus. Kayo din ba ay aalis? Sabi ng ating Panginoong Yesus. At sumagot si Pedro, sabi niya, Lord, to whom shall we go? Saan kami pupunta? Thou hast the words of eternal life. Praise God. Tignan ninyo, mga kapatid. Nangyari yun sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. Nung narinig ninyo yung salita ng Diyos, nung unang-unang narinig nyo ito, it seems that hindi siya totoo. Praise God. Hindi nyo maunawaan. Nalilito kayo, mga kapatid. Pero nung nagtanong ating Panginoong Yesus, will you also go away? Sabi ng Panginoong Yesus. Gaya nung ginawa ng mga apostol, hindi nila naunawaan kung ano sinasabi ng Panginoong Yesus, kung ano yung tinatanong niya. Ay kung ano yung sinasabi niya sa kanila. Kaya tinanong ng ating Panginoong sila, kayo din ba ay aalis? Napakaganda ng attitude ng mga apostol, mga kapatid. Dahil naniniwala sila sa ating Panginoong Yesus, hindi sila umalis. Ganon din naman na nangyari sa bawat isa sa atin na nandito, mga kapatid. Nung narinig niyo yung katotohanan, hindi kayo umalis agad. Nag-stay muna kayo. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, praise God. Don't murmur, sabi ng ating kapatid na propeta. Don't try to explain it. Sabi ng ating kapatid na propeta, di ba? Just believe it, sabi ng ating kapatid na propeta. Wag mo itry sa iyong sarili na ipaliwanag yung naririnig mo o explain sa sarili mo na ganito ang explanation yan, mga kapatid. Paniwalaan mo lamang, mga kapatid. At kapag maniwala ka, yun yung test mga kapatid. Kapag ka naniwala ka at hindi ka umalis, kasunod yung understanding na dating sa'yo, mga kapatid. Ibibigay sa'yo na yung kaunawaan. Kahit mapalad tayo, mga kapatid, nung tinanong tayo ng Panginoong Yesus, will you also go away? Praise God. Hindi tayo umalis, mga kapatid. Napakapalad natin. Praise God. Anong nangyari sa kanila na umalis? Ang dami nating nakasharean dito. Marami tayong mga pumunta ng mga naghahanap ng katotohanan. Come and see. Nakita na nila yung katotohanan, mga kapatid. Praise God. Pero ang sabi ng Biblia, sabi niya, they were pricked in their hearts. Sabi ng Biblia. Nasaktan mo kanila mga puso, mga kapatid, kasi hindi yung tinatayuan nila dati. Natouch yung bagay na iniingatan nila, mga kapatid. Typical sa tao, natural sa tao na kapag ka natouch yung ego mo, natural talaga magagalit ka. Ganun na nangyari sa kanila, kaya hindi na sila bumalik, mga kapatid. Pero ang tunay na Kristiyano, sabi nga, praise God, sabi nga, kagabi ko ba narinig yun na ang pagpunta natin dito, si Brother Ferdy sabi niya, hindi tayo pumunta dito para kung ano lang. Ito ang bahay na correction, sabi natin sabi ni Brother Ferdy kagabi. Tama yan, mga kapatid. Kaya nasa sayo kung tatanggapin mo yung correction o aalis ka na lamang. Praise God. Ang sabi na pa ng ating kapatid na propeta, bago tayo magtapos, nakakatawa, sabi niya, yung mga taong yun, sabi niya, all they want is to be a hotbed Christians. Sabi na ating kapatid na propeta. Si Father Alex, marami diyang mga nakatanim na sa styrofoam. Di ba? Yung mga tanim-tanim, inaalagaan yun. Ini-spray pa ni Father Alex yung pag mayroon siyang fertilizer. Ganun daw ang mga Kristiyanong gusto ngayon. Yung amu-amuhin mo, yung himas-himasin mo, dumalo ka naman ng gawain, mga ganun. Ayaw nilang makarinig na, bawal ka magpantalon. Hindi gusto ng Diyos na nagpapantalon. Ayaw nilang makarinig ng ganun dahil masakit sa puso nila, mga kapatid. Pero lahat ng sinasabi natin, nakalinya sa salita ng Diyos. Nasa sa tao na lamang kung tatanggapin niya, mga kapatid. Praise God. God is identified by His characteristic, mga kapatid. He was identified in Jesus, His Son, through His characteristics also, mga kapatid. Praise God. And this last age that we're living in, we believe that we are in the end time. Praise God. Sabi ng ating kapatid na propeta,
God wants us to be seen with His characteristics. Praise God. Amen. With His characteristics, that is manifesting. Sabi ng ating kapatid na propeta. Gusto niya makita yung karakteristik na yon na nagmamanifest sa ating buhay. Kaya napaka-importante yung works, mga kapatid. Wag na nila tayong paniwalaan dahil ako si Brother Clyde, masamang tao dati. Wag na nila paniwalaan yon. Yung gawa ko ngayon, yun yung paniwalaan nila. Praise God. Dahil kung hindi nila pinaliwalaan yun, mga kapatid, yun yung magja-judge sa kanila, mga kapatid. Kung ano yung narinig nilang katotohanan na hindi nila tinanggap. Praise God. Praise God. Praise God, mga kapatid. Sabi nga, believe, sabi ng ating kapatid na propeta sa ating pagtatapos, and don't doubt, sabi niya. His characteristics identifies Him today, sa panahon natin ngayon, as He was then before. Kung ano siya ngayon, kung ano siya noon, ganun din siya sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Kung yung karakteristik ng Diyos, nakita doon sa mga propeta, at yung fullness sa ating Panginoong Yesus, ganun din dapat sa panahon natin sa ating sa tunay na Kristiyano, na nagmamanifest yung characteristics na yon. Although hindi tayo yung attribute, pero yung characteristic na tayo, praise God, nadi-describe mo yung attribute. Praise God. Tayo yung characteristic ng Diyos, which is, dinidescribe natin yung attribute. Praise God. Hallelujah. Praise God. I hope naunawaan natin yun, mga kapatid. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Pasalamat tayo sa Diyos. Praise God. Dakilang Ama na aming mapagpala sa lahat, O God. Bagamat mumunti lamang po ang exhortation, Ama, sa aking sarili, O God, ayoko magsabi ng ganang aking sarili, Panginoon Diyos, dahil mananagot ako sa mga pananalitang lalabas sa aking bibig, Ama. Kahit lagi naming hihingi, Ama, na ang iyong mga salita ang lumabas sa pulpitong ito, O God, upang magtuwid sa bawat isa sa amin, Ama. At laging mauwi ang pinakamataas na papuri, tanging sa iyo lamang, Panginoon Diyos. Kami, Ama, wala kaming dapat anihin, wala kaming dapat angkinin dahil ang mga bagay na ito, lahat ay nanggaling sa iyo, Ama. Maraming salamat, Ama, dahil ginagamit mo kami na maging daluyan ng mga pagpapala mong spiritual. Nawa, ang mga buhay namin, Ama, ay patuloy na maging ilaw, sabi nga nung worship leader kanina, Ama. Maging ilaw ng sanlibutan ito, Ama. Makita nga, Ama, Panginoon Diyos, yung karakter mo sa amin, Ama. Maraming salamat, O God, sa pagpapatuloy. Manguna ka muli, O God, hanggang sa aming pagtatapos sa mga sharing mamaya. Sa iyo lang namin ibinabalik ang pinamataas na papuri, pagsabat, pagluwalhati, pagdakila. Ito po mga samot, dalangin namin sa iyo sa pangalan na makapangyarihan mong bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo. Amen.